Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating unang naging mensahe, itong ating serye sa Aklat po ng Mga Gawa, ay ating pong nabasa at napag-aralan, partikular sa Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 2, na ang itinuturo ni Lucas kay Teopilo ay kung paanong ang Panginoong Hesukristo ay nagkaroon ng pagsisimula ng kanyang pagtuturo at ng kanyang mga gawain. At itinasabi at itinuturo ni Lucas na ito ay nararapat na ipagpatuloy ng mga apostol at ng iglesia. At ang gawain ito ay nagpapatuloy at sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa pamagitan ng mga piniling apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Pero napag-aralan din natin sa ating ikalawang mensahe na hindi sila iniwan ng Diyos na gawin ang gawain ito ng walang matibay na dahilan. Bagkus, ang Diyos ay nagbigay ng mga mahalagang kasangkapan upang maipagpatuloy nila ang kanilang sinimulang gawain. Pinatotohanan ni Lucas na ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, kung saan si Lucas lamang ang nagtala na ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay at tumahan na kasama ng mga alagad sa loob ng 40 araw. At nagpakita siya sa maraming mga pagkakataon at pinatutuhanan ng Panginoong Yesus na siya ay tunay na muling nabuhay mula sa mga patay. Ito isang napakahalaga na mga pangyayari upang mapatunayan na talagang Panginoong Yesus ay nabuhay mula sa mga patay sapagkat hindi lamang siya nagpakita sa isang tao, kundi nagpakita siya sa napakaraming mga tao. Na siya namang naging pundasyon ng ating pananampalataya at paglilingkod paglalingkod na Kristiyano na gaya ng sinasabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verses 14 and verse 17, kung saan sinasabi ni Pablo na kung walang muling pagkabuhay, walang kabuluhan ng ating pananampalataya at walang kabuluhan ang aming pangangaral. Ibig sabihin, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay, walang kabuluhan ng lahat ng ating mga ginagawa. Walang kabuluhan ng lahat ng ating mga pagpapagod. Walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na ating pong binabahagi sa mga tao. Subalit dahil ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay mula sa mga patay at pinatotohanan nito ng napakaraming mga saksi, kung magkaganon ay magdalang sigla tayo dahil hindi mawawalang kabuluhan ang lahat ng ating mga pagpapagod sa Panginoon. Our labor is not in vain in the Lord. At ito rin yung binanggit sa inyo kanina, our faith is not in vain kung tayo ay naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, gaya na lamang ng ating kapatid na si Nanay Lolit. Dahil siya nagpahayag ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, her faith is not in vain sa Panginoon. Therefore, isang katotohanan na siya ngayon ay kasama ng ating Panginoon nang dahil sa kanyang pananampalataya. Nandoon din na pinalakas ng loob ni Lucas ang mga tao sa magitan ng pagsasabing ang Panginoong Yesus ay nangako ng isang darating na papalit sa Kanya. Ito tinatawag nating the other comforter, the Parakletos, the Paraclete, at ito po ay ang pagdating ng banal na Espiritu, kung saan kapag dumating na ang banal na Espiritu, siya ay mananahan sa mga mananampalataya at bibigyan niya ng kapangyarihan ang mga alagad upang sila'y makapagpatuloy at magawa nila ang mga tungkuling iniatang sa kanila ng Diyos. At sa huli, ang ating ultimong pag-asa ay ang pangako ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan sa kanyang muling pagbabalik ay kanyang kakaunin ang kanyang mga mananampalataya, ang kanyang mga hinirang at kanyang isasama at mamumuhay na kasama ang ating Panginoon sa walang hanggan. Subalit, may kulang na sa 12. Nabawasan na sila ng isa. Kaya kailangang mapunuan ang nabakanting pwesto ni Judas. Ito ang magiging mahalagang paksa ng ating teksto ngayong umaga
kung papaano at sino ang napili ng Panginoon na papalit kay Judas. Para makapagpatuloy, kinakailangang makumpleto ang pundasyon ng iglesia at kailangan nilang pumili ng papalit. At yan po ang ating magiging paksa ngayong umaga. So bago natin basahin ng salita ng Diyos, tayo muna'y humingi ng karunungan sa ating Panginoon. O aming Diyos na banal at dakila, amin pong pinasasalamatan muli ang pribilehiyong ito na kami makakapangaral at makakarinig ng iyong pangangaral. Nawa Panginoon ang iyong salita ay maging makapangyarihan sa amin upang aming makita ang kagandahan ng iyong mga salita at kung anumang mga pangako, anumang mga turo at anumang mga hamon ang aming makita, naway maging bukas ang aming kaisipan, ang aming puso, ang aming kalooban na ito ay tanggapin. Biyayaan niyo kami, Panginoon, ng pangunawa sa iyong mga salita. Kung meron mang Panginoon dito na wala pa kay Jesucristo, ang aming panalangin na kanilang makita ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan ay makakamit lamang sa tinapos na gawa ni Kristo. Maraming pong salamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Napatidaan niya ako po kayo, nakabuksan po ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, talatang 12 hanggang 26. At kung inyo pong makikita na, tayo pong lahat ay sabay-sabay na tatayo at ating pong babasahin ang salita ng ating Panginoon. Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 1, talatang 12 hanggang 26. Acts chapter 1, verses 12 to verse 26. Sa lahat po na nakakita na, nais kong sundan po ninyo ako ng inyong mga mata. Basahin ko po sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Nang magkagayon ay nagbalik sila sa Jerusalem buwat sa tinatawag na bundok ng mga Olibo, na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin. At nang sila'y magsipasok sa bayan ay nagsakayat sila sa silid sa itaas na kinatitirhan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak na Alfeo, at ni Simong Masikap, at ni Judas na anak na Santiago. At ang lahat ng ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. At nang mga araw na ito ay nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nagkakatipon ang karamihang mga tao na may 120. Mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas na siyang pumatnugot at nagsihuli, na siyang pumatnugot sa mga nagsihuli kay Jesus. Sapagkat siya ibinilang sa atin at siya'y tumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito. Kumuha nga ang taong ito ng isang paraan sa pamamagitan ng ganti sa kanyang katampalasanan at sa pagpapatihulog ng patiwari ay pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. At ito'y nahayag sa lahat ng mga nagsisitahan sa Jerusalem, ano pat ang parang na yaon ay sa kanilang wika na aseldama, sa makatawid bagay ang parang ng dugo. Sapagkat nasusulat sa mga aklat ng awit, bayaang mawalang nawa ang tao ang kanyang tahanan at huwag bayaang manahan doon ang sinuman at bayaang kunin ng iba ang kaniyang katungkulan. Sa mga taong ito nga na nagkisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong Yesus ay pumasok at lumabas sa atin. Magmula sa bautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat na ang isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kaniyang pagkabuhay na magmuli. At kanilang ibinukod ng dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinamagatang Husto, at si Matayas. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, ang nakatatako ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang. Upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas,
upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. At sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matias at siya ibinilang sa 11 apostol. Maaari po tayong maupo. Mga kapatid, binasa po natin ang aklat ng Gawa, kabanatang 1, talatang 12 hanggang 26. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng kanyang banal na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umagang ito ng kinumpleto bago magpatuloy. Kinumpleto bago magpatuloy. Nakuha ko po ang mensaheng ito sapagkat ang pamagat na ito sapagkat sa ating teksto ay makikita natin na ang pinapaksa dito sa kanilang pagtitipon ay ang pagpili sa papalit sa iniwang pwesto ni Judas. Maliwanag na po sa mga apostol ang kanilang tungkulin. Alam na nila ang kanilang gagawin, pero pansamantala po silang inutusan ng Panginoon na kailangan muna nilang bumalik sa Jerusalem para hintayin ang pagdating ng banal na Espiritu. Alam na nila na sila ay hahayo upang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa kahuli-hulihang bahagi ng mundo. Subalit sila po ay inutusan ng Panginoon na sila muna ay manatili sa Jerusalem at nung sila po ay nasa Jerusalem, alam nila na mayroong kulang sa kanila. Alam nila na kulang sila ng isa. Kaya nga nung si Pedro ay tumayo, sinabi niya sa verse 20, sapagkat nasusulat sa mga aklat ng awit, bayaang mawalan nawa ng tao ang kanyang tahanan at huwag bayaang manahan doon ang sinuman at bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Ang ibig sabihin po nito, kinakailangan pala nilang pumili ng isa na papalit sa opisina na iniwan ni Judas. Now, ang opisinang ito ay isang opisina ng pamumuno, isang mahalagang opisina sa misyon ng pagpapatuloy sa sinimulang gawain at turo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung opisina ng pagka-apostol. Kaya napakahalaga na makumpleto muna ito bago sila magpatuloy sa kanilang tungkulin na ipahayag ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, ang tanong, paano nila pinili ang pwedeng pumalit? At sino ang kanilang napili? At paano siya napili? So itong tatlong tanong na ito ang masasagot natin sa ating pag-aaral ngayong umaga at by that, sasagutin din ito ng ating mensahe ngayong umaga. And this is our message this morning. Ang taong mamumuno ay ipinapanalangin ng iglesia, taglay ang mga nararapat na katangian at pinili ng Panginoon. Sa isang iglesia na kung saan ay nangangailangan ng pinuno, lalo sa kanilang panahon na nangangailangan ng isang apostol, ang napakagandang bagay na makikita natin dito ay una, yung pananalangin at makikita natin dito yung paghahanap ng mga katangian bago siya piliin at nandoon yung pagkumpirma na siya ay tinawag ng Diyos. At dalawang bagay po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Una, pagtitipon at pananalangin ng sama-sama. At pangalawa, pagtitipon at pagpili ng sama-sama. So ang dalawang bagay na ito ang mga nangingibabaw sa ating pong mga talata. Una, pagtitipon at pananalangin ng sama-sama. Niliwanag na po ng Panginoon sa mga alagad. Ibig sabihin, sinabi na ng Panginoon sa kanila kung ano ang kanilang magiging misyon, kung ano ang kanilang magiging tungkulin. Ito yung mababasa natin sa tinatawag nating Great Commission sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20, sa Mark chapter 16 verse 15, sa Luke chapter 24 verse 47. Ito ay mayroong pare-parehas na mensahe na ang tungkulin ng iglesia ay humayo at ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, sila po ay inutusan ng Panginoon na huwag muna silang umalis sa Jerusalem. Bagkus ay intayin muna nila ang pagdating ng pangako ng Ama, which is ang pangako ng pagdating ng banal na
Espiritu, gaya ng kanyang ipinangako sa Acts chapter 1 verse 4. At kapag dumating na sa kanila ang banal na Espiritu, sinabi ng Acts chapter 1 verse 8, siya ang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang makapagpatotoo mula sa Jerusalem, Judea, Samaria hanggang sa kahulihang bahagi ng mundo. Ang ibig sabihin, yung hinihintay na ito ng mga alagad ay isang pangangailangan upang magkaroon sila ng kapangyarihan, ng katapangan, ng kasikasigan sa pagbabahagi at pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Itong talatang ito na binanggit natin o binasa natin ay una nang sinabi mismo ni Lucas sa kanyang Ebanghelyo sa Luke chapter 24 verse 49. May pagkakaparehas na ito sa kanyang sinabi. Kumbaga, ito yung kanyang huling sinabi sa aklat ng Lucas at ito naman ang kanyang unang sinabi sa aklat ng mga gawa. At sabi niya sa Luke 24:49, at narito, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, datapwat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y mangsangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. At maging si Juan, sinabi na rin po itong pangakong ito ng Panginoon na intayin nila ang pagdating ng banal na Espiritu sa kanila na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Kaya naman sa ating teksto, makikita natin na ito'y sinunod ng mga alagad. Ayon sa talatang 12, mula daw sa bundok ng Ulibo, kung saan ay dito nila nakitang huli ang ating Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit, nagsibalik sila sa Jerusalem na may isang Sabat lakarin. Anong ibig sabihin ng isang Sabat lakarin? Bakit kaya hindi sinabi na lamang na isang araw lakarin? Ang binanggit ay isang Sabat lakarin. Actually, hindi ito tumutukoy sa araw, but actually ito po ay isang sukat. Pag sinabi natin isang Sabat lakarin, ito ay may layong 2,000 cubits. O siguro, mas kilala natin ito na sa kilometro, ito po yung may katumbas na 0.9 to 1.2 kilometer. Ibig sabihin, may higit 1 kilometro lamang ang ibig sabihin pag binanggit yung lakarin ng Sabat. Saan ang galing ho ito? Actually, ito po ay batay sa limitasyon na itinakda ng mga Hudyo sa kanilang tradisyon sa panahon ni Moses. Ibig sabihin, meron silang batas patungkol sa paglalakad sa araw ng Sabat. Bagamat hindi ito utos ni Moses, pero ito yung nabuo na batas ng mga Hudyo sa panahon ng Sabat. Para sa kanila, kapag araw ng Sabat, hindi ka maaaring maglakbay ng malayo. Dahil kapag naglakbay ka ng malayo, ikaw ay mapapagod. At kapag napagod ka, ito ay paggawa. Tandaan ninyo, sa mga Hudyo, ang paggawa ay isang bagay na ipinagbabawal sa araw ng Sabat. Kaya hindi naman po pwede na sila ay hindi maglakad, kaya naglagay po sila ng batas na kapag araw ng Sabat ay ito lamang yung layo na pwede mong lakbayin. Kaya nung nagbabasa ko ng ilang mga babasahin, kalimitan daw kapag nag-e-encamp o gumagawa ng kampo ang mga alagad, yung templo o yung tabernakulo ay nasa kalagitnaan ng kampo at malapit lamang ang pagitan. Para pag araw ng Sabat, hindi mapapagod na maglakad papunta sa lugar ng pagtitipon. Pero, mapapansin niyo rin po dito na hindi lamang sila basta bumalik sa Jerusalem. Actually, sa huling bahagi ng aklat ng Lucas, bumalik silang masaya at nagpupuri sa Panginoon. Hindi na to sinabi ni Lucas dito sa aklat ng Gawa, pero sa kanyang huling bahagi ng kanyang nasulat sa aklat ng Lucas, ganito inilarawan ni Lucas ang pagbalik ng mga alagad. Sa chapter 24 verse 52, at siya ay sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem nang may malaking galak. Alam niyo ito mga kapatid, magiging masaya sana tayong uuwi kung alam natin na maayos ang ating pong babalikan. Kumbaga, you are happy or excited. For example, ikaw ay galing sa malayong bansa, ikaw ay nag-abroad, o ikaw ay nagbakasyon, at ikaw ay babalik sa iyong pamilya, nandoon ang iyong kagalakan, alam mong ikaw ay welcome na welcome, alam mong walang anumang panganib, pero
yung utos sa kanila ng Panginoon na bumalik sa Jerusalem, kung titingnan natin yung senaryo, hindi ito dapat magdala sa kanila sa kagalakan. Dahil ang Jerusalem ay ang lugar kung saan ang mga mananampalataya o ang mga Kristiyano ay wanted. Ito yung lugar ng pag-uusig. Sapagkat ito yung lugar kung saan ang mga Pariseo at ang mga Hudyo ay mayroong masamang kaisipan sa mga alagad ng ating Panginoong Yesus. Therefore, nung mga panahon na ito, nung sinabi sa kanila na sila'y bumalik sa Jerusalem, parang sinasabi sa kanilang bumalik ka sa lugar ng iyong mga kaaway. Pero sa kabila nito, ang mga alagad ay masayang bumalik sa Jerusalem na nagpupuri sa ating Panginoon. At anong dahilan? Bakit naging ganun ang kanilang saloobin? Sapagkat daladala nila yung katotohanan ng kanilang naranasan at kanilang nasaksihan na ang kanilang Panginoon na sinasamba ay nabuhay mula sa mga patay at ngayon ay nasa langit. Napakinggan nila ang napakagandang pangako na sila ay sasamahan ng banal na Espiritu, kung kaya sila ay masaya at nagpupuri na sinunod ang utos sa kanila ng Panginoon. Bilang aplikasyon sa ating mga kapatid, ganito ang dapat na maging ugali natin ng mga mananampalataya, lalong-lalo na sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dapat tayong magalak, dapat tayong maging masaya sa kabila na kahit minsan ay may mga panganib at mayroong mga mahihirap na gawain na iniuutos sa atin ng Panginoon. At ang dahilan dito, sapagkat meron tayong parehas na karanasan at parehas na pangako na tinanggap ng mga apostol. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ay dapat na maging masaya kahit na tayo minsan ay nakatatanggap ng utos na napakahirap sundin. Now, ano nangyari? Nung sila po'y nakarating sa Jerusalem, ang sabi ng ating talata, nagtungo sila sa isang bahay panuluyan, na marahil itong bahay na panuluyan na ito, tinatawag nating upper room. Ito rin po yung lugar kung saan naganap ang huling hapunan ng ating Panginoong Kristo. Marahil ito rin po yung lugar kung saan ang Panginoong Yesus ay 2 beses na nagpakita sa kanila. Naalala niyo po ba noong Panginoong Yesus ay muling nabuhay mula sa mga patay, sa 3 araw, siya ay unang nagpakita sa nagtitipong alagad. So malamang ito yung lugar kung saan sila nagtungo. Ito rin yung lugar kung saan ang Panginoong Yesus on the second time ay nagpakita. Nung una wala si Judas, si Thomas, nung pangalawa ay nandun na si Tomas. Dito po sa ating talata ay binanggit ni Lucas ang bilang ng mga pangalan ng mga apostol. Nandito po ang 11 pangalan ng mga apostol. Pero hindi na po kasama dito si Lucas, si Judas. Na mamaya ay ating pag-uusapan kung ano ang nangyari sa kanya. Now, masasabi din po natin na hindi lamang ito isang maliit na kwarto. Ini-imagine ko baka po mas malaki pa sa kwarto natin ito, o kaya naman baka naman nagsisiksikan sila doon sa loob, sapagkat yung ating titingnan, sinabi po dito na ang nagtitipon dito ay 120, 120. Tayo, wala pa ho tayong 100 dito, pero medyo masikip na. Pero ang bilang na binigay dito ay 120, kaya napakarami o marami ang mga taong ito na nagtitipon sa isang kwarto. Bakit sila nagtitipon na magkakasama? Dahil inutusan sila ng Panginoon na sama-samang hintayin ang pagdating ng banal na Espiritu sa Jerusalem. So isang dahilan kung bakit sa Jerusalem sila nagpunta at nagintay ng sama-sama ay sapagkat yun ang utos. Hintayin nyo ang pangako ng Ama sa Jerusalem. Now, anong kanilang ginawa habang sila po ay naghihintay? Alam nyo, ang isa sa pinakamahirap nangyayari sa isang Kristiyano ay yung maghintay. Alam nyo, malimit kapag tayo naghihintay, nagiging idle tayo. Pag tayo naghihintay, minsan wala tayong magawa. Halimbawa, meron kang iniintay na isang tao at hindi mo alam kung anong oras darating, hindi mo alam kung anong oras
kayo magkikita. Yung oras na yon ay nagugugo lamang sa walang halaga, walang kwenta. Di ba? Minsan kapag nag-iintay ka, hindi naging productive kasi hindi mo alam kung anong oras darating. Kaya mostly, magte-text ka na lamang, manonood ka na lamang, minsan sasayang 1 oras, 2 oras. Sinabi ng Panginoon sa kanila, intayin nyo ang pagdating ng pangako ng Ama, ng Banal na Espiritu. Ito yung mabigat. Walang date at walang oras. Ang sinabi lamang, mag-intay ka. Ngayon, pwede kasi na kapag nag-iintay ka, gumawa ka na lamang ng ibang mga bagay. Pero dito makikita natin ang isang napakagandang ugali na ginawa ng mga alagad sa panahon na sila ay nag-iintay. Anong sabi ng talata natin? Verse 14, at lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nangagkakaisa sa panalangin. Nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati na ng mga kapatid niya. Ang nakita nating pinakamagandang gawain habang nag-iintay sila ng sama-sama sa pangako ng Panginoon ay ang pananalangin. Ang sabi po dito, nagsipanatili silang matibay na nagkakaisa. This is a strong word. Ito po isang matinding pagkapahayag sapagkat ang ibig sabihin nito ay walang humpay silang nananalangin. Meron silang kasigasikang sa pananalangin. Meron silang tiyaga sa pananalangin. Meron silang isang puso sa pananalangin. Ginugugol nila ang oras na kanilang pag-iintay, hindi sa walang kabuluhang gawain, kundi ginugugol nila ang kanilang oras sa pananalangin. Ano kaya yung kanilang ipinapanalangin? We are not told. Hindi ho nabanggit sa atin, hindi sinabi ni Lucas kung ano yung kanilang partikular na ipinapanalangin, pero hindi ho mahirap sabihin o isipin na ang kanilang ipinapanalangin una yung kanilang mga sarili, na sila'y patatagin ng Panginoon sa mga bagay na kanilang kakaharapin. Maaring pinapanalangin nila ang bawat isa, yung dakilang gawain, yung kanilang hinaharap. Ipinapanalangin nila yung pagdating sa kanila ng Banal na Espiritu. Tandaan ninyo, hindi nila alam kung ano ang kanilang maranasan. Hindi nila alam kung paano darating sa kanilang Banal na Espiritu. Pero ang isang bagay lamang na pininiwalaan nila, darating ang Banal na Espiritu ayon sa pangako ng Diyos. Pero meron akong liliwanagin sa inyo mga kapatid. Ang pagdating ng Banal na Espiritu dito ay isang pangako. Therefore, siguradong ito ay darating. Kaya gusto kong liwanagin sa inyo na hindi dumating ang Banal na Espiritu dahil ipinanalangin ito ng mga alagad. Kasi ganito yung paniniwala ng mga kapatid nating Pentecostal. Marami sa kanilang naniniwala na sa pamamagitan ng iyong panalangin ay darating sa iyo ng Banal na Espiritu. Hindi ganito yung senaryo dito. The Lord promised na darating ang Banal na Espiritu at ang kailangan nilang gawin ay maghintay. Pero ang nakita ng mga alagad habang sila nag-iintay, tayo ay mananalangin. Na gusto kong liwanagin sa inyo na totoo naman na kapag tayo nananalangin, ay ipinagkakaloob ng Panginoon ang ating inihingi. Kaya nang sinabi ng Biblia, humingi ka at ikaw ay bibigyan, kumato ka at ikaw ay pagbubuksan, humanap ka at ikaw ay makakakita. Ito yung mga pahayag na nagtuturo sa atin na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Pero dito po, ang pagdating ng Banal na Espiritu ay hindi nila ipinalangin na dumating, kundi ito po'y kanilang iniintay na lamang. At marahil ang kanilang ipinapanalangin dito ay magkaroon sila ng kahandaan sa pagdating ng Banal na Espiritu. Now tayo, alam na natin kung kailan dumating ang Banal na Espiritu. Dumating ang Banal na Espiritu sa kanila makalipas ang 10 araw na ang Panginoong Yesus ay muling umakyat sa langit. Ito po yung tinatawag nating Pentecostes or 40 days na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay at lumakad sa lupa. 10 araw ang kanilang naging pag-iintay sa pagdating ng Banal na Espiritu. Napag-aaralan natin pagdating natin ng Acts chapter 2. Pero tandaan ninyo, during the time, hindi pa alam ng mga alagad kung kailan ang eksaktong araw at oras na darating ang Banal
na spirito. Ang kanilang ginawa lamang ay patuloy silang nanalangin. And this is my point sa umagang ito. Ang patuloy na pananalangin ang isa sa pinakamagandang gawain ng mga mananampalataya habang hinihintay natin na matupad ang kanyang mga pangako, lalong-lalo na ang pangako ng Panginoong Hesus ng kanyang muling pagbabalik. Ang mga alagad na ito, pinangakuan ng Panginoon na si Kristo ang Banal na Espiritu ay darating. At ito ay nangyari na. Pero sa atin, bilang mga mananampalataya, we are not promised na meron darating na Banal na Espiritu sapagkat nangyari na ito sa araw ng Pentecostes. Pero ano yung pangako sa atin ng Panginoon? Ang pangako sa atin ng Panginoon, una, na kapag tayo ay nawala na sa mundong ito, makakapiling natin ng Diyos. At kung hindi man tayo mawala sa mundong ito at dumating siya na tayo buhay, makakasama natin ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ngayon, habang iniintay natin na magkaroon ng katuparan ang mga pangako ng Diyos sa atin, ano ang pinakamaganda nating gawin? Magpatuloy tayo, magsama-sama tayo sa gawain ng pananalangin. Therefore, ang pagdalo sa pagtitipon ng panalangin ay isang gawaing dapat pinagtatapatang gawain ng mga mananampalataya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Mababasa natin sa Acts chapter 2 verse 41 na isa sa katangian ng isang iglesia noong unang panahon is nagpapatuloy sila. Saan? Sa pananalangin ng sama-sama. So tayo, wag nating isipin na ang prayer meeting is just a prayer meeting. No! Ang prayer meeting ay isang mahalagang pagtitipon ng iglesia bilang paghahanda at pag-iintay sa araw ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag pinag-aralan natin ang Acts chapter 2, makikita natin kailan dumating ang Banal na Espiritu. Nung sila'y nagtitipon, nung sila'y nananalangin. At marahil, ang Panginoong Hesus ay darating sa araw na kung saan ang kanyang iglesia ay nagtitipon. Maaaring pagtitipon sa araw ng pagsamba o maaaring sa pagtitipon ng pananalangin. Hindi ba't ang Panginoong Hesus kailan siya nagpakita? Nung ang iglesia ay nagtitipon. Kailan siya uli nagpakita? Nung ang iglesia ay nagtitipon. At dito, kailan niya pinangako? Darating ang Banal na Espiritu sa araw na ang mga alagad ay nagtitipon. Kailan ito nangyari nung ang alagad ay nagtitipon? Kaya napakalaki ang posibilidad, kapatid, na ang Panginoong Yesus ay darating sa araw na nagtitipon ang kanyang iglesia. At ito'y paalaala sa atin at babala doon sa mga miyembro na walang pagkapahalaga sa pagtitipon ng iglesia. Ito yung binabaliwala o di kaya naman ay hindi binibigyan ng mataas na pagkapahalaga ang pagtitipon ng iglesia. Baka dumating ang Panginoon na wala ka at maiwan ka. Mamimiss mo ang pinakamagandang pangyayari na magaganap sa mundo, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang hamon ko sa inyo mga kapatid, pagsikapan ninyong pagtapatan ang bawat pagtitipon ng iglesia. Pagsikapan ninyong pagtapatan anuman ang maaaring umadlang sa inyo sa oras ng pagtitipon ng iglesia. Sapagkat nandoon ang pangako ng Panginoon ng kanyang pagsama sa pagtitipon ng iglesia. At nandun din ang pangako ng Panginoon na siya'y darating at maaaring mangyari ito sa araw na nagtitipon ang kanyang iglesia. Kaya ang pamanig ko sa inyo mga kapatid, sana matagpuan tayong matapat na sumasamba at nananalangin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sana sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, matapat niyang makita, kumbaga mangyari na lahat ng miyembro ng ating iglesia ay nandito. Napansinin din po natin dito
kung sino-sino ang kasama nilang nananalangin. Bukod po doon sa sininggle out ni Lucas, yung 11 apostol, binanggit ni Lucas na kasama nilang nananalangin ang mga babae. May pinangalanan siya isa sa mga babae, si Maria na ina ng ating Panginoong Yesus, at ang mga kapatid ng ating Panginoong Yesus. Now, pansin niyo po dito, hindi binanggit dito yung pangalan ng ibang mga babae, maliban na lamang kay Maria na ina ng ating Panginoong Yesus. Subalit nalalaman natin na maraming mga babae ang naging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama na dyan si Maria Magdalena, si Maria na asawa ni Cleopas, si Maria at saka si Marta, si Salome, at marami pang mga kababaihan. Makikita natin dito na kasama, sininggle out na hindi lamang mga lalaki, binanggit na hindi lamang mga lalaki, hindi lamang mga apostol, kundi included ang mga babae sa pagtitipon sa pananalangin. Tuloy, dito sa ating iglesia, hindi naman masyado natin nagiging problema yung mga babae sa pananalangin sapagkat karamihan talaga sa mga miyembro nating babae ay nananalangin. Ang medyo nagiging problema natin, yung mga lalaki. Iilan lamang sa mga lalaki natin o may mga lalaki tayo na hindi nagiging aktibo sa pananalangin. Pero dito, tinukoy ni Lucas na kasama ang mga apostol, kasama ang mga lalaki, kasama ang mga babae sa pananalangin. Pero meron tayong gustong bigyan ng konting pansin dito. Tinukoy ni Lucas si Maria na kasamang nananalangin ng mga alagad. Now, sa ating pong mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya, may mahalagang katuruan ito. Ano yun? Una, ipinapakita ng talatang ito na si Maria, bagamat ina ng ating Panginoong Yesus, ay hindi angat sa lahat ng mga alagad. Bagkus si Maria ay gaya ng mga alagad na nananalangin sa Diyos. So pasusubalian po ng talatang ito, sasalungatin ng talatang ito, ang nakagisnan nating paniniwala ng pananalangin kay Maria para makarating sa ating Diyos ang ating panalangin. Ibig sabihin, ang talatang ito ay magtuturo sa atin na mali ang ating nakagisnang paniniwala na ikaw ay dapat manalangin or pwedeng manalangin kay Maria. What do I mean? Sa paniniwala po, with due respect sa ating pong mga bisita na Roman Catholic Church member, pero ito po, sa paniniwala ng Roman Catholic Church, si Maria ay daan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng anak. Ang ibig sabihin, si Maria ay pinaniniwalaan bilang co-redemptrix, parang kaparehong tagapagligtas, at co-mediatrix. Kaya meron tayong tinatawag na Mary Mediatrix. Nang ibig sabihin po nito, si Maria ay kaparehong tagapamagitan ni Kristo. Therefore, pwede kang manalangin sa Kanya. Ito ang kanilang paniniwala. Kung gusto mong dinggin ng Diyos ang iyong panalangin, manalangin ka kay Maria na siyang pinakamalapit kay Jesus, na si Jesus naman ang tagapamagitan sa Ama. So ang turo sa ating nakagisnang pananampalataya, para makapunta ka sa Ama, dumaan ka muna sa ina. Dahil lang ina ang malapit sa anak. Sa talata pong ating binasa, wala tayong makikitang ganyan. Mary, si Maria, ay kasama ng mga alagad na nananalangin at hindi siya pinapanalanginan. Kaya po yung panalangin na, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, pwede nating sang-ayunan to hanggang dito. Okay? Pwede niyong sang-ayunan nito, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, dahil siya'y pinalad, pwede nating tanggapin na siya'y pinagpala sa lahat ng mga babae,
tinatanggap natin si Kristo na ina ng Diyos sa kanyang hypostatic union. Pinaliwanag ko sa inyo na si Kristo nung dumating sa lupa ay mayroong katawang Diyos at katawang tao. Therefore, kinikilala natin siya yung naging ina ng Diyos. Pero yung huli, hindi natin tatanggapin. Na ano? Ipanalangin mo kaming mga makasalanan. We do not pray to Mary. Hindi natin pinapanalangin si Maria sapagkat hindi siya tagapamagitan. Oo, kilalanin natin siya bilang isang babaeng pinagpala. Bilang isang babaeng kinasangkapan upang ipanganak ang ating tagapagligtas. Pero wag natin siyang iangat sa pedestal na hindi sinabi ng Biblia. Sa ating pong nakita, si Maria ay kasamang nananalangin ng mga alagad. Therefore, ang text na ito ay maliwanag na nagpapakita ni si Maria gaya ng bawat isang alagad ay nananalangin sa Diyos at hindi pinapanalanginan. Hindi siya tagapamagitan sa panalangin. Wala kahit isang talata sa Biblia kung saan nagbibigay pahiwatig na si Maria ay tinaas at dapat panalanginan o naging tagapamagitan sa Diyos. Ang maliwanag na sinasabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 2 verse 15, iisa lamang ang tagapamagitan, sa Diyos at sa tao. Sino? Ang Panginoong Yesus. Kaya tayo, we do not pray to Mary, we do not pray to saints, hindi tayo nananalangin sa mga santo, please pray for us. We can ask, pwede tayong humingi ng panalangin sa ating mga kapatid na buhay. Kaya humihingi tayo ng panalangin sa mga kapatid na buhay, sa mga santong buhay. Tayo yon, mga santong buhay. Pero hindi tayo nanalangin para sa mga santong patay. Kasama si Maria. Naniniwala tayo si Maria ay santo, hindi sa pamagitan ng santo ng ginawa ng Roman Catholic Church. Naniniwala tayo siya ay santo sapagkat lahat ng sumampalataya kay Kristo ay mga santo, pinabanal ng Panginoon, pero hindi kapag ako namatay, please do not pray in the name of Pastor Willie. Hindi yun tatanggapin ng Panginoon. Ang tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay si Kristo lamang. Pangalawa, si Maria, gaya ng lahat ng mga makasalanan, ay nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi po siya redemptrix. Hindi siya kaparehong tagapagligtas. Sabi ng Luke chapter 1, 46-47, at sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. 47, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Gaya ng bawat isa sa atin, si Maria na ina ng Panginoon ay kumikilala sa Panginoon at nangangailangan ng tagapagligtas. Siya ay isang makasalanan, tulad nating mga makasalanan, wala siyang anumang bahagi sa pagtubos at pagliligtas, malibang kinasangkapan siya upang ipanganak ang tagapagligtas. Hindi si Maria ang dakila. Ang dakila ay ang kanyang ipinanganak, si Kristo. Kaya gaya natin si Maria, kinakailangan niyang matubos ng dugo ng ating Panginoon. At muli, wala tayong makikitang anumang pangangaral o pagpaparangal o pagsamba kay Maria o anumang uri ng tinatawag nating Mariology o yung tinatawag nating mataas na pagsamba kay Maria sa mga unang iglesia. There is no worship on Mary sa mga early churches. Kailan lang ito nagsimula? Ang mga kakaibang doktrinang ito ay nag-ugat mula sa pagpasok ng paganismo sa Kristyanismo, lalong-lalo na sa paglaganap ng Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church po ang nagbigay ng doktrina sa pamamagitan ng kanilang magisterium. Ito yung kautusan ng mga papa na si Maria ay itaas at kilalanin bilang tagapamagitan at kapwa tagapagligtas ng ating Panginoong Jesucristo. So, niniwalagan ko sa inyo with due respect po sa ating mga bisita.
This is a study, ito'y pag-aaral na kailangan niyong mapakinggan. We respect Mary as the mother of Christ, but we will not uplift her. Hindi natin siya itataas na gaya ng ginagawa ng iba. Siya po ay tulad nating na kailangang manalangin sa Diyos at kailangan ng tagapagligtas. Now, bukod kay Maria, binanggit din po dito ni Lucas na kasamang nanalangin ang mga kapatid ng Panginoong Yesus. Now, you need to be careful to this because this is a very good, isang napakagandang pangyayari po ito. Napakagandang senaryo po nito dahil kung inyong matatandaan, nung pinag-aralan natin ng John chapter 7, ang mga kapatid ng Panginoong Yesus ay hindi sumasampalataya sa Kanya. At the beginning ng Kanyang ministry, ang mga alagad, ang mga kapatid ng Panginoong Yesus, hindi sumasampalataya sa Kanya. Kinukutya pa nga siya. Pero sa tagpong ito, kasama na silang nanalangin ng mga alagad at ng kanilang ina. Sino-sino ba ang kapatid ng Panginoong Yesus? Kay Maria, liwanagin natin, meron siyang kapatid sa ina. At ito po ang kanyang mga kapatid. Ayon sa Matthew chapter 13, 53 to 56, at Mark chapter 6 verse 3, may mga kapatid na lalaki at babae ang Panginoong Yesus. At meron silang pangalan. Pinangalanan yung 4 na lalaki, pero hindi na pinangalanan yung mga babae. Hindi na rin sinabi kung ilan. Pero yung mga lalaki na kanyang kapatid, ang pangalan ay si Santiago, si Jose o si Joseph, si Simon, at si Judas. Again, ang mga talatang ito sa Matthew 13 at Mark 6 ay magpapatunay na again, mali ang paniniwala patungkol sa perpetual virginity of Mary. Anong ibig sabihin to? Naniniwala, again, ang Roman Catholic Church at ibang mga sinaunang mga reformers, actually, kahit si Martin Luther, nakita ko to Martin Luther yata, tsaka si John Calvin, kung di ako nagkakamali, noon ay naniniwala sila sa perpetual virginity of Mary. Nang ibig sabihin nito, si Maria ay nanatiling birhen at hindi siya nagkaroon ng mga kapatid. Ibig sabihin, si Maria ay hindi na muling nagkaroon ng anak. But later on, maraming mga Reformed Evangelicals ang hindi sumang-ayon kahit sa kanilang mga paniniwalang ito sapagkat mayroong mga talata na nagpapakita na si Maria ay mayroong mga naging anak. At isa na ho ito, Matthew 13, 53 to 56, binanggit pa dito yung mga pangalan. Now, bakit sila dumating sa ganung mga paniniwala? They believe na yung ginamit ditong salitang mga kapatid ay tumutukoy lamang sa isang salita na pwedeng tumukoy din sa mga kamag-anak o related. Pero later on, pinatotohanan ng maraming mga Reformed Evangelical na hindi ito tumutukoy lamang sa kanyang pinsan o kamag-anak, but literally, tumutukoy ito sa kanyang kapatid. Now, meron akong gustong liwanagin sa inyo tungkol dito sa mga pangalan na ito ng ating Panginoon. Dahil kung inyong mapapansin, marami silang mga kapangalan sa apostol. Binanggit dun sa mga talata natin, yung mga pangalan ng mga apostol. At kung inyong mapapansin, may mga katulad na pangalan doon sa original apostles na 12 at doon sa mga kapatid ng Panginoong Yesus. Unang-una, binanggit sa ating talata na merong alagad na ang pangalan ay Santiago. Now, dalawa po yung Santiago na apostle. Okay? Una, nandito po yung Santiago na pinugutan ng ulo ni Herodes sa Acts chapter 12, verse 1 and 2. Ito po yung Santiago na tinatawag na James, the brother of John. James, the son of Zebedee. Etong James na ito, nakasama sa apostle, ito yung tinatawag na James the Greater. Ito ho yung Santiago na kasama sa inner tree ng Panginoon. Di ba meron siyang tinatawag na Peter, James, and John.
So yung unang James na ito, yung James the Greater, ito ho yung laging kasama ng ating Panginoon. Pangalawa, may binanggit ulit dito isang Santiago na mga alagad. Ito naman tinatawag niyang Santiago na anak ni Alfeo. Sa iba, tinatawag siyang James the Less or James the Younger. Yung isa, James the Greater, ito naman James the Least. Now, walang masyadong detalye patungkol kay James the Least or James the Younger, pero ayon po sa kasaysayan, siya po ay isa sa mga naging martir ng ating Panginoon. Ang binanggit lamang sa kanya, sa Mark 15:40, siya ay kasama ni Maria, na ina ni Jesus, at ni Maria Magdalena, noong nalagutan ng hininga ang ating Panginoon. He's one of the apostles na nag-observe sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Pero sa ating talata sa Matthew, may Santiago na kapatid ng Panginoong Jesus. Sino itong Santiago ito? Siya yung Santiago na sumulat ng aklat ng Santiago. Siya yung Santiago na pinuno or bishop ng Church of Jerusalem sa Acts chapter 15. Siya yung Santiago sa Galatians chapter 1 verse 9 na tinatawag James the Lord's brother. So wag kayong malilito na itong Santiago na ito, hindi ito yung Santiago ng mga apostles. Bukod po sa Santiago, may kapatid siyang pangalan ay Simon. Now, iba po ito sa Simong Pedro at sa Simong Masikap or Simon the Zealots. Meron dalawang Simon din sa apostles. Iba ho itong Simon na ito, na kapatid ng ating Panginoon. At ang isa pa ito, sa mga apostles, meron Judas. Dalawa po ang Judas dito sa mga apostles din. Dalawang Santiago, dalawang Simon, dalawang Judas. Yung Judas dito, Judas Iscariot, ito yung namatay. Meron pa tayong tinatawag na Judas na anak ni Santiago, one of the apostles. Etong Judas na kapatid ng Panginoong Jesus, ito yung tinutukoy na kapatid na Santiago. At ito yung sumulat ng aklat ng Jude. So gusto kong maliwanagin sa inyo, yung sumulat ng Jude at sumulat ng James ay hindi ang 12 apostles, hindi kabilang sa 12 apostles, kundi yung isa sa dalawa o dalawa sa kapatid ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, dalawa sa mga kapatid ng Panginoong Jesus ang manunulat ng Biblia. Kailan sila sumampalataya? Now, hindi natin alam yung eksaktong panahon at kung kailan sila sumampalataya, subalit marahil naging mananampalataya ang mga kapatid ng ating Panginoong Jesus nung ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Lalong-lalo na nung ang Panginoong Jesus ay personal na nagpakita kay Santiago. Sa 1 Corinthians 15 verse 7, ang Panginoong Jesus ay personal na nagpakita kay Santiago na kanyang kapatid. Therefore, maaaring sa pamagitan ng pananampalataya ng kanilang kapatid sa Santiago na nakakita sa Panginoong Jesus, ang kanyang mga kapatid ay sumampalataya rin sa ating Panginoon. Kaya ano makikita natin dito? Mula sa pagiging hindi mananampalataya nung una, sila'y naging mga alagad ng Panginoon at makapangyarihang ginamit para sa kanyang kaharian. Kaya ano yung paglalapat nito? Ano yung application nito? Alam niyo, napakaganda. Makakakita tayo dito ng pag-asa para sa ating mga hindi mananampalatayang kapatid. Para sa mga hindi nating mananampalatayang kamag-anak. Ang ibig sabihin, maaaring sa ilang panahon, ang ating pamilya ay hindi naniniwala, hindi sumasampalataya, maaaring tayo kanilang kinukutiya sa ating pananampalataya. Pero mga kapatid, huwag tayong tumigil sa pananalangin. Huwag tayong tumigil sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Huwag tayong tumigil sa pagpapakita sa kanila ng mabuting patotoo. Patuloy natin silang bahaginan, patuloy natin silang anayahan, patuloy tayong magpakita ng magandang patotoo dahil kung luluobin ng Panginoon, maaari silang dalawin ng kanyang biyaya at sila'y maligtas na gaya ng mga kapatid ng ating Panginoon. Tandaan niyo ang sinabing ito ng Biblia sa Galatians chapter 6 verse 9, at huwag tayong magpagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan
ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga gihimagot. Aani tayo kapag hindi tayo tumigil. Now, pagdating po natin dito sa verse 15, mapapansin po natin dito na si Pedro daw ay tumayo sa kalagitnaan ng mga alagad, sa kalagitnaan ng 120. Kung yung titingnan, ito ay isang brave act. Isang katapangan sa panig ni Pedro. Dahil kanyang matatandaan, to be exact, kung 40 days ang Panginoong Hesus muling nabuhay mula sa mga patay, mahigit pa lamang isang buwan, approximately mga 5 linggo pa lamang, na ang Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay, nung si Pedro ay tumayo sa kalagitnaan ng kanyang mga alagad, ng mga alagad. Sariwa pa sa isip ng mga alagad na si Pedro ay nagkanulo o nagkatuwa sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang isa, kundi 3 beses niyang ikinaila ang ating Panginoong Hesus. Pero makikita niyo dito, hindi ito naging dahilan upang si Pedro ay matakot tumayo. Di ba minsan ganito tayo, kapag tayo po ay nakagawa ng isang kasalanan, kapag tayo namumuno at meron kang naging pagbagsak, meron kang kahihiyan na tumayo. Dahil maaari ang isipin mo, ano kaya ang nasa isip ng mga taong ito? At maaari sabihin mo, sino ako para magsalita? Ako din ay bumagsak. Pero makikita natin dito, si Pedro, bagamat siya'y bumagsak ng 3 beses niyang pagkakaila sa Panginoon, dumating yung time na kailangan niya muling tumayo at pangunahan ang mga alagad. Pero, makikita niyo dito, kung paano ito nagawa ni Pedro. Una, nakatanggap siya ng pagkapatawad at pagkapanumbalik sa kanya ng Panginoon. Gaya ni Santiago, may account sa Biblia na si Pedro ay personal na pinagpakitaan ng ating Panginoong Jesucristo matapos siyang mabuhay mula sa mga patay. Luke chapter 24:34 and 2 Corinthians 15:7, ang Panginoon ay personal nagpakita kay Pedro. Ganon din, mismong sinabi sa kanya ng Panginoon, bago niya ipagkanulo, bago niya ikaila ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa Luke 22:31-32, ipinanalangin niya si Pedro sa kanyang magiging pagbagsak at kapag siya ay nakabalik, palalakasin niya ang kanyang mga kasama. Ibig sabihin, alam na talaga ng Panginoon na mangyayari kay Pedro na kapag siya'y bumagsak, kapag siya'y bumalik, kakasakapanan siya ng Panginoon upang palakasin ang kanyang mga kasama. Ano ngayon ang sinabi ni Pedro sa kanyang pagtayo? Ito yung kamangha-mangha. Verse 16. Mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan na nang unay sinalita ng Espiritu Santo. Acts chapter 1 verse 20. Sapagkat nasusulat sa mga aklat ng awit. Have you seen the difference ng Pedro na tumayo after ng resurrection at yung Pedrong tumatayo before ang resurrection? Anong ibig mong sabihin? Nung si Pedro po, nung ang Panginoong Hesus po ay hindi pa namamatay at hindi pa muling nabubuhay mula sa mga patay, si Pedro kapag nagsasalita ay palaging pabigla-bigla. Ayon sa kanyang sariling emosyon at nagpapahayag siya kahit na sinabi ng Panginoon na ang nangyayari sa kanya ay ayon sa nasusulat. Anong ibig ko sabihin? Kahit sinasabi ng Panginoon ito'y kailangan mangyari, si Pedro hindi nakikinig. Ayaw niyang pakinggan yung sinasabi ng Panginoon. Halimbawa na lang, ito, balikan natin ng konti. Matthew chapter 16, 21-23. Ito yung sinabi ng Panginoon na, mula ng panahong iyon ay nagsipasimulang ipakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siyang pumaron sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at mga skriba at siya'y papatayin at muling ibabangon sa 3 araw. The Lord is telling sa mga alagad yung prophecy patungkol sa mangyayari sa kanya. Anong sinabi ni Pedro? Sabi ng verse 22, at isinama siya ni Pedro at nagpasimulang pinagwikaan. Anong ginawa ni Pedro? Nagsalita siya sa Panginoon. At sinabi niya, Panginoon, malayo sa iyo kailanman ay hindi mangyari ito sa iyo. Dadapat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin sapagkat
hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Anong makikita nyo dito? Bago si Pedro, bago ang Panginoon Jesus namatay at inilibing at muling nabuhay, si Pedro hindi nag-iisip. Salita ng salita. Hindi niya kinikilala yung lumang tipan. Hindi niya kinikilala yung propesiya. Very emotional, very impulsive. Pero pagdating mo dito sa ating teksto ngayon, anong ginagawa ni Pedro? Paano siya magsalita? Ang sabi ni Pedro, ayon sa nasusulat, ayon sa sinabi ng bibig ni David. Ano pinapakita sa atin dito? Natutunan ni Pedro yung dapat niyang gawin. Natutunan niya na ang lahat pala na nangyayari sa buhay ng isang tao, lalong-lalo na sa nangyayari sa Panginoong Yesus, ay nakatakda. But this time, etong maganda, hindi na lamang yung mangyayari sa Panginoong Yesus ang kanyang nakitang nakatakda, kundi mismo ang mangyayari kay Judas ay nakita niya sa lumang tipan na ito pala'y itinakdang mangyari. Nakita niyo po yung pangyayari dito. Yung binanggit pong ito ni Judas ay kanyang pagbalik tanaw sa sinabi lamang ng lumang tipan. Yung binanggit niya ay nagmula sa aklat ng Awit 41 verse 9 at Awit 55 verse 12 to verse 13. Dito po si David ay nagsasalita tungkol sa pagtataksil. At ang tinutukoy dito ni David ay tungkol kay Judas na isa sa mga kaibigan ng Panginoon. Na itong si Judas na ito ay pinili ng Diyos upang ipagkanulo si Kristo. Ginawa ni Judas ang eksaktong sinasabi ng lumang tipan na kanyang gagawin. Siya ay may kasalanan mismo dahil ginawa niya ang pagkakanulo sa kanyang sariling desisyon. Kumikilos siya ayon sa kanyang makasalanang kalayaan at ginawa niya ang eksaktong hinahangad ng kanyang masamang puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ginawa lamang ni Judas ang eksaktong ayon sa katuparan ng plano ng Diyos. Pero nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, kahit masama ang ginawa ni Judas, hindi niya nagawang sirain ang plano ng Diyos. Bagkus tinupad lamang ng Diyos ang kanyang mga plano. At sa mata ni Peter, nakita niya ito ngayon. Na inihula ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni David ang gagawin ni Judas. So anong punto natin dito? Ang Diyos ay may soberanong plano para sa gawaing pagliligtas sa tao sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Kristo at kabilang dito maging ang mga masamang tao na kanilang pananagutan sa Panginoon. Now, ito yung misteryo po ng pagtatakda ng Diyos. May mga bagay, may mga evil things na nangyayari, and God permits yung mga masamang pangyaring ito na gaya na nangyari sa ginawa ni Judas, pero sa pagtatakda ng Panginoon, ito'y kasama sa kanyang plano. Pero ang taong gumagawa ng kasalanan ay mananagot sa Diyos. Gaya ng sinabi ng Acts chapter 4 verse 27 to 28, sapagkat sa katotohanan, ang bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na siya mong pinahiran ang dalawang Herodes at si Poncio Pilato, kasama ng mga hintil at ng bayan ng mga Israel ay nangagpisan-pisan. Pansin niyo po ito, 28, upang gawin ang anumang naitakda na ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. Lahat ng ginawa ni Herodes, ni Pilato, ng mga Israelita, ng mga Pariseyo, ni Judas, lahat ito kanilang pananagutan. Pero ito'y ayon sa pagtatakda ng Panginoon upang mangyari ang kanyang kalooban. Para mas makita po ninyo, halimbawa na lamang yung nangyari kay Joseph. Yung mga tao na gumawa ng masama kay Joseph, pananagutan niya yun, especially ang kanyang mga kapatid. Yung kanilang ginawang paghuhulog kay Joseph, pag-ibenta kay Joseph, yun nangyaring lahat ng masama kay Joseph, yun ay dahil sa ginawang kasalanan ng kanyang mga kapatid. Pagdating ng chapter 50 verse 20, nakita natin kung anong dahilan. Yung inisip
at ginawang kasamaan ng kanyang mga kapatid, in-overrule ng Panginoon. Si Joseph ay nailagay pangalawa sa pinakamataas na pwesto. Nagaya ni Paraon na lang nga siya. Anong dahilan? Upang matupad ang plano ng Diyos na siya'y magiging tagapagligtas ng mga tao noon. Sa magitan ng kanyang karunungan, makapag-iipon sila ng mga pagkain upang hindi mamatay ang lahat ng tao noon sa tagutom. Ito yung nangyari sa ating Panginoon Kristo. Ganito makikita natin sa ginawa ni Judas. Ginawa niya ang kasamaan, ipinagkanulo niya ang Panginoong Yesus, ipinagpalit niya sa 30 pirasong pilak ang ating Panginoon. Pananagutan niya ito sa Panginoon, subalit nangyari ang kanyang pagkakanulo ayon sa plano ng Diyos. Ang mismong ginawa ni Judas na pagkakanulo sa Panginoon, pagbibigay sa kanyang mga kaaway, ang lahat ng ito ay gumanap ng papel, at lahat ng gumanap ng papel sa malupit na pagtrato sa ating Panginoon, lahat ng ito ay naipropesiya, lahat ng ito ay naihula, lahat ito ay tinakda ng Diyos na mangyari. Makikita rin natin dito na si Judas daw ay binigyan ng tungkulin. Naging kabilang siya sa mga alagad. Ngunit ang isang katotohanan, hindi siya kailanman naligtas. Alam na ito ng Panginoon na isa sa kanyang mga alagad ay hindi tunay na mananampalataya. Sinabi niya sa John chapter 6 verse 70 na ang isa sa kanila ay diablo. Ang ibig sabihin, alam ng Panginoon from the very start that Judas is not one of them. Ano nangyari ngayon kay Judas? Ano nangyari kay Judas pagkatapos niyang ipagkanulo ang ating Panginoon? Sabi ng ating talata, si Judas ay kumuha, ang taong ito ay kumuha ng isang parang sa magitan ng ganti ng kanyang katampalasanan. At sa pagkapatihulog ng patiwarik ay pumutok sa gitna at sumambulat ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Imagine nyo kung ano nangyari kay Judas. Matapos niyang matanggap yung 30 pirasong pilak, ang sabi ng talata, kumuha siya ng isang parang. Actually, hindi ko si Judas ang talagang bumili ng parang. Nung si Judas po ay makonsensya sa kanyang ginawa, ang ginawa niya sa Matthew chapter 27 ay bumalik sa templo, inihagis sa mga saserdote yung pilak na kanyang kinuha, at dahil nga po ito ay galing na po sa pagkakanulo, tinatawag na po itong isang blood money, nang ibig sabihin pera nang galing sa masama na, dahil ipinagkanulo niya ang isang taong walang kasalanan. Ang ginawa po ng mga pariseyong ito ay bumili ng isang lupa. At ito yung lupa na kung saan si Judas ay nagpunta. Ito yung tinatawag na field of blood or parang ng dugo. Sa Matthew 27 verse 4, makikita niyo po na si Judas, o sa Matthew 27 verse 5, makikita niyo po na si Judas ay nagbigti sa lupang kung saan binili para sa mga libingan ng mga estranghero. Kasi hindi nila ito, yung pera na binili ni Judas, hindi na magagamit para ibalik at gawing para sa templo. Kaya ang ginawa nila, bumili na lamang sila ng lupa. Si Judas po ay nagpunta dito at nagbigti. At pagdating ng Acts 1:18, ang sinabi dito, si Judas ay nahulog ng patiwarik at lumabas ang laman ng kaniyang tiyan. Sumabog ang kanyang tiyan. Di natin alam kung paano nangyari, pero one thing that we can see is ipinakita ng Acts yung nakalulunos na nangyari kay Judas nang dahil sa kanyang ginawang kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. So ang kanyang pagsisisi ay hindi tunay na pagsisisi, kundi isang makumundong kalungkutan na humantong sa kanyang pagpapakamatay. Kaya bilang paalala mga kapatid, ang kalagayan ni Judas ay isang halimbawa ng isang taong nagkukunwaring mananampalataya sa Panginoong Yesus. Ngunit kailanman ay hindi tunay na mananampalataya. Ito ay isang paalaala na hindi sapat ang panlabas na pagkilala kay Kristo. Hindi sapat ang pagkakaroon ng isang relihiyon. Ang tunay na kailangan ng isang tao ay tunay na pananampalataya kay Kristo. Yan ang kailangan mo para sa tunay na kaligtasan. So yan ang una natin nakita, sama-sama sila sa pananalangin. At pangalawa,
pagtitipon at pagpili ng sama-sama. Again, isa pang propesiya ang makikita natin sa ating talata, sa verse 20. Sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, bayaang mawalan nawa ng tao ang kanyang tahanan at huwag bayaang manahan doon ng sinuman. Bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Itong binanggit na ito ni Pedro ay galing po sa awit 109 verse 8. Again, makikita natin si Pedro dito kung paanong nakita niya ang katuparan ng detalye sa lumang tipan na mangyayari kay Judas. Na kay Judas at sa pamagitan ng kamatayan ni Judas, mababakante yung opisina ng pagkaapostol. Dahil ito nangyari. Dahil hindi naman lahat ng tao doon ay pwedeng maging apostol, eto, nagbigay si Pedro ng mga katangian para ang isang tao ay maging apostol. Mahalagang tandaan niyo po ito. Dahil ito ang magiging pamantayan upang kilalanin ang isang tao na nag-aangkin ng pagka-apostol. Ito, kung hindi sila papasa sa mga katangiang ito, kung magkaganon, hindi sila tunay na apostol, kundi mga bulaang apostol. Kayo na mga nanonood ngayon sa TV o kayo na mga nakakapanood sa social media, makakakita kayo ng mga namumuno na ang tawag nila sa kanilang sarili ay mga apostol. Isa sa mga pinakakilalang apostol dito sa atin ay si Apostol Carillo. Okay? Meron siyang pagpapakilala na siya apostol. Sa ibang bansa, napakadami mga apostol. Anong titingnan natin? Paano natin susukatin ang kanilang pagiging apostol? Ano yung mga dapat nating tingnan sa kanila? Nagbigay si Pedro. Sa verse 21 hanggang 24, mababasa natin diyan ang sinabi ni Pedro. At ipapaliwanag ko na lamang sa inyo kung anong ibig sabihin niyan. Sa verse 21 to 24, mayroong tatlong katangian para ang isang tao maging qualified na maging apostol. Una, dapat ay kasama na nila mula sa pasimula. Sa verse 21. Ang ibig sabihin, ang kandidato ng pag-apostol ay dapat isa sa mga kasama ni Jesus mula pa ng bautismo ni Juan hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Ito'y upang masigurado na nasaksihan nila mismo ang ministeryo ng ating Panginoon. Dito pa lamang bagsak na ang lahat ng nagsasabing sila'y apostol. Dahil kamakailan lang sila ipinanganak. Ang unang katangian, kailangan kasama na ng Panginoong Yesus. Kasama na ng mga alagad nung simula pa lamang. Pangalawa, dapat nasaksihan nila ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Ay mahalaga po yung personal na pagkasaksi nila mula sa pagkabuhay ng Panginoong Yesus upang mapatibay ang kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. Tanong, doon sa mga nag-aangkin na sila yung mga apostol, maaari ba silang magsabing nakita nila ang Panginoong Yesus sa kanyang muling pagkabuhay? Sa pangalawa pa lamang, babagsak na sila. At ang pangatlo, dapat ay pinili sila ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan ang makikita natin sa Acts verse 24 to 26 na kung saan ang napili nila ay si Matayas sa magitan po ng isang pagsasapalaran. So, ang sabi ng 24, ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng puso ng lahat, ipakita mo sa amin kung alin ang dalawang ito ang iyong pinili. So ulitin ko, ang tatlong katangian para ito'y maging apostol, kailangan kasama na ng mga alagad sa simula. Kailangan nakita ang Panginoong Yesus mula sa kanyang pagkabuhay na magmuli at isa sa mga pinili ng Diyos. Pansin niyo po dito, sa dami nila doon, 120, bawasan na natin ng 11 kasi hindi na po pwedeng piliin pa doon sa 11, so nagiging 109 na lang. Sa 109, nung sinabi ni Pedro ang katangian, ilan lamang ang napili? 2 lang. Ngayon ang daming tao, pag nagsabi ako, apostol ako. Eto, napakadami ng pwedeng maging kandidato, pero 2 lang. Ibinukod nila si Jose at saka si Matias. Now, alam niyo po, hindi natin mababasa sa Biblia ang kanilang mga pangalan, maliban sa bahaging ito. Ibig sabihin, hindi kilalang mga personalidad itong mga taong ito. Subalit,
inilagay sila sa pagpipilian. Ibig sabihin, sila lamang ang pumasa. Kung magkaganon, taglay ng dalawang ito, ang mga naunang katangian, nakasama sila ng mga alagad, nasaksihan nila ang Panginoong Hesus sa kanyang muling pagkabuhay, isa na lang ang kulang. Kailangan pinili sila ng Diyos. Ang problema, hindi nila malaman kung sinong pipiliin. Si Matayas or si Jose. Kaya anong ginawa nila? Gumawa sila ng isang paraan ng pagpili. Sama-sama sila at napagkasunduan nilang ito ang gagawin natin sa pagpili. 24. Anong una? At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, ang nakatataho ng puso ng lahat ng mga tao. Ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang. Inahangad nila na malaman ng kalooban ng Panginoon. Anong ginawa nila? At sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matias at siya ibinilang sa 12. Una, makikita natin dito, ang pagpili nila sa kalooban ng Panginoon ay ginawa nila sa magitan ng panalangin. Sama-sama silang nanalangin sa pagpili ng kanilang magiging bagong pinuno. Nakita nila yung katangian ng kandidato, subalit ang tanging Diyos na lamang ang nakakaalam kung sino ang nararapat maglingkod sa Kanya. Bilang paglalapat, ito isang magandang ugali sa pagpili ng magiging pinuno sa iglesia. Kailangan po natin ipanalangin ng matindi kung tayo maghahalal ng bagong pastor o maghahalal tayo ng bagong diakono sa iglesia, kailangan po natin ng matinding pananalangin. At pangalawa, kailangan ho natin natingnan ang kanilang mga katangian. For sure, hindi na natin gagamitin ito. Yung kailangan kasama ng Panginoong Hesus mula sa kanyang ministeryo at nakita ang Panginoong Hesus mula sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi po yung nangahanapin natin. Iba na ang ibinigay ng mga apostol sa katangian ng pastor at ng mga diakono na makikita natin sa 1 Timothy chapter 3 and Titus. Pero dito, ano ang kanilang naging paraan upang makilala ang kalooban ng Panginoon? Ang ginawa po nila dito ay sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran o sa pamamagitan ng kaslats. Now, liliwanagin ko, hindi na natin ito ginagawa ngayon. Sa atin, ang paraan ng ating pong pagpili ay sa pamamagitan ng pagboto ng mga alagad, ng iglesia, sa pamamagitan ng pagpasa nila sa mga katangian. Pero nung una, tinatanong ko, sa isip ko, bakit kaya ang ginamit nila dito kaslats? Bakit kaya palabunutan? O kaya pagsasapalaran? Now, ito pala ang ibig sabihin yan. Nag-research tayo ng konti. Yung po palang palabunutan o kaslats ay 70 beses na binanggit sa lumang tipan at 7 beses na binanggit sa bagong tipan. At may ilang mga halimbawa sa banal na kasulatan na ginagamit ang palabunutan. Una, mayroon po mga panahon na ginagamit ang palabunutan sa pamamahagi ng lupain sa 12,000 ng Israel. Pangalawa, ginagamit din po ito sa pagpili ng mga pari at gagawain sa templo. Ang ibig sabihin noon, ang tungkulin ng mga pari at ng mga Levita sa templo ay inilaga sa pamamagitan ng palabunutan. Naalala niyo po, di ba, si Zacarias sa Bagong Tipan, yung ama ni John the Baptist, sa kanya pumalad na siya ay mapili para maglingkod sa Panginoon sa templo. Naalala niyo sa Lumang Tipan, yung mga mandaragat, gumamit silang palabunutan upang malaman kung sino ang nagdala ng galit ng Diyos sa kanilang barko at kanino nahulog yung kapalaran. Kay Jonah. Kasi hindi nila malaman kung sino yung nagdala ng salot. Si Jonah. Ganito rin yung ginamit ng mga apostol upang malaman ang nais ng Diyos kung sino ang magiging 12 apostol kapalit ni Judas. Now, in short, itong palang palabunutan sa panahon na ito ay isang paraan upang malaman ang kalooban ng Panginoon. So yung pagkapalabunutan, ginamit nila dahil hindi nila alam kung sino sa dalawa. Paano ito ginagawa? Walang eksaktong paliwanag kung ano mismo yung ginamit na palabunutan, pero meron pong mga pamamaraan noon upang gawin ito. Maaari pong yung patpat, isang maikli at saka isang mahaba. Maaari pong sa pamamagitan ng isang lapad na bato, kung kanino tumama o kanino tumapat. Maaari sigurong sa pamamagitan ng dice. Sa atin po, ang pinaka-pamilyar na palabunutan
ay yung toss coin. Mapapansin niyo po ito sa panahon ng eleksyon. Kapag nag-tie ang dalawang kandidato, meron ko napanood dati, ang nagpapanalo lang sa kanya, toss coin. Para malaman kung sinong nanalo. Hindi natin alam kung ano yung ginawa nila dito. It's either baka may binunot o mayroong pinagulong na bato at ito ay pumunta kay Matayas. Pero isang bagay na makikita nyo dito, tinanggap ng mga alagad at sama-sama nilang pinaniwalaan na ang tinawag ng Panginoon para maging kapalit ni Judas ay si Matayas. Pumanig kay Matayas at kinilala ito bilang ang kalooban ng Panginoon. Ay mapapansin ninyo, walang anumang naging laban si Jose at walang naging anumang laban ang mga alagad. Kasi sama-sama sila na nagtipon na pumili ng alagad. Now, may ilang mga hindi sumasang-ayon sa ginawang ito ng mga apostol. Lalong-lalo na sa sinabi daw po ni Pedro. Sa ginawa ni Pedro. Dahil para sa kanila, masyado daw nagmadali ang mga apostol. Dapat daw ang ginawa nila, inintay nila si Pedro. Si Pablo. Sa paniniwala nila, dapat daw si Pablo ang pumalit kay Judas. Nagmadali daw ang mga alagad, kaya ang napili ay si Matayas. At ang dahilan nila kung bakit nila sinasabing ganito is ayon sa kanila, wala namang nabanggit na kay Matayas pagkatapos nito. Therefore, maaaring nagkamali sila at nagmadali sa pagpili. Pero nais ko sabihin sa inyo mga kapatid na hindi natin dapat sang-ayunan ng ganyang paliwanag. For some reason. Una, pinagkasundo ito ng lahat. Unanimous decision. Tinatawag nating congregational consent. Pangalawa, pasok sa katangian ang dalawang ito ayon sa hinihingi ng mga apostol. At pangatlo, hindi naman lahat ng 11 alagad ay naging kilala. Actually, kapag pinag-aralan natin yung pangalan ng mga alagad, baka wala tayong masyadong maalaala sa iba. Maliban kay Pedro, kay Juan, at kay Santiago. Pero yung iba, si Simon Silots, di ba, yung binanggit nila sa Santiago na anak ni Alfeo, wala tayong masyadong narinig. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na walang naitala sa Biblia na sila mayroong ginawa, hindi totoo ang kanilang pagkapili. Gaya ng pagkapili kay Matayas. Pinapakita ho dito, mga kapatid, yung authenticity ng pagpili ng mga alagad sa ginawa ng nilang pagpili. Bilang konklusyon, tinanggap ng karamihan ng pagpili ng Panginoon kay Matayas bilang siyang kukumpleto sa 12. At dahil kumpleto ng 12, magpapatuloy na ang gawain ng Panginoon pagdating ng Acts chapter 2. Kaya ang hamon ko sa inyo mga kapatid, makikita natin dito yung napakagandang senaryo. Ang pananalangin ng sama-sama at ang pagpili ng sama-sama sa kalooban ng Diyos ang dapat na maging palaging kaisipan ng bawat mananampalataya at ng bawat miyembro ng iglesia. Ang pagsasama-sama sa pananalangin at pagsunod sa kalooban ng Panginoon ang dapat isa sa prioridad natin bilang isang Kristiyano. Mga kapatid, makapagpapatuloy tayo kapag tayo palaging kompleto. Makapagpatuloy tayo kapag tayo'y laging magkakasama. Tayo man ay nawalan na ng isa at nauna na sa atin, magpapatuloy tayo. Hindi natin kailangan humanap ng iba na papalit sa nanay Lolit. Hindi natin kailangan pagbotohan na may papalit. Pwede tayong mag-akay, pwede tayong magkaroon ng mga susunod na mananampalataya. Pero tandaan ninyo, ang kumumpleto sa ating iglesia ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya makapagpapatuloy tayo at magpatuloy tayo ng sama-sama. Manalangin po. Manaming